Grabe ang kakapal ng mga mukha ng mga hayop na ito. Garapalan nito mga kababayan. Kung sino pa yung mga kawatan, sila pa ngayon yung malaya mga kababayan. Samantala, itong si Senador Rodante Marcolita, na gusto lang naman sana nitong si Senador Rodante Marcolita na lumabas ang katotohanan. Sino ba talaga ang mastermind sa pinaka-maanomalyang flood control scandal na yan? Pero nga ngayon mga kababayan, ito pang si Senador Rodante Marcolita ang kinasuhan. At ngayong araw na ito ay naglabas ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcolita, itong Sandigan Bayan mga kababayan. Talagang ginamit ni Bangag mga kababayan lahat ng ahensya ng pamahalaan para talagang pagtakpan yung kanilang pagnanakaw mga kababayan. Isa lang sana yung ating pag-asa na lumabas itong katotohanan na ito. Yung talagang matinding pagnanakaw na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang maaasahan lang sana talaga natin itong si Senador Rodante Marcolita. Pero nga, talagang gumawa sila ng paraan mga kababayan para mapigilan nila itong si Senador Rodante Marcolita. Pero wag kayong magpakasaya, mga hayop kayo. Nagbabalaan na rin itong Iglesia ni Cristo na kahit pa ikulong ninyo ng ilang bisis si Senador Rodante Marcolita, ay hindi pa rin ninyo mapipigilan ang milyon-milyon nating mga kababayan. Yung milyon-milyon nating mga kababayan na naghahanap ng katarungan. Kaya itong Iglesia ni Cristo mga kababayan, may babala sa administrasyong ito. Huwag kayong masyadong magpakasaya. Baka akala niyo iligtas na kayo. Hindi. Meron at meron pa rin gagawa ng paraan para lumabas ang katotohanan. O ikaw Bangag ha, akala mo iligtas ka na. Nagbabala ang Iglesia ni Cristo. Kahit ilang beses nyo pang ikulong si Senador Rodante Marcolita, mayroon pa rin titindig mga kababayan. Yan yung milyon-milyon nating mga kababayan. O ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Muling lumabas sa lansangan ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pagtutuloy ito sa mga naunang pagkilos para ipanawagan ang transparency, accountability, justice, and peace. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama rin sa mariing tinututulan ng Iglesia ni Cristo ang planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcolita. Sa anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, isasampa ang kaso laban kay Marcolita bunsod ng pagtanggap nito ng nasa 75 million pesos na donasyon para sa kanyang kampanya. Sa interpretasyon ng Ombudsman, pasok sa plunder ang kaso dahil maituturing umanong ill-gotten wealth ang donasyon. Ang definition po ng plunder also includes private funds. Okay? And just to elaborate on that further, yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. Pero paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador, at mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. At ang nakapagtataka pa sa pagsusulong ng kaso laban kay Marcolita ay kung bakit nauna pa itong isasampa, gayon noon lamang Abril ng taong ito, mismong si Remulla ang nag-anunsyo na inihahanda na nila ang kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Francis Chis Escudero. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero.
Si Marcoleta ang pangunahing nagsusulong ng investigasyon sa trilyong pisong flood control anomaly. Sa pamamagitan niya na ipresenta ang testimonya ni Orly Gutesa na nagbunyag na male-maletang basura o pera na inihahatid ng mga tauhan ni dating Congressman Zaldico sa malalaking politiko, partikular kay Romualdez. Sinusugan ito ng 18 dating sundalo na kasama sa security detail ni Co na kinasangkapan din sa tiwaling gawain. Sa pananaw ng Iglesia ni Cristo, isang malaking kawalang hustisya na ang nagsusulong ng pananagutan sa mga tiwali sa gobyerno ang siya ngayong naharap sa gawa-gawang kaso. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Independent daw ang Office of the Ombudsman ayon sa Malacanang, kaya't sarili nito ang pagpapasya kung ipupursige ang kaso laban sa mga iniimbestigahan. Pero paano matitiyak kung ang mga hakbang ng Ombudsman ay naaayon sa gampanin nito o may pag-abuso sa kapangyarihan para maisakatuparan ang nais ng administrasyon? Hindi natin kino-question lalo na kung totoong may basehan ang mga isinasampang kaso, pero paano kung wala? Paano ngayon maihiwalay ang mga pangamba na baka bahagi ito ng pamumulitika at panggigipit sa mga kritiko? Hindi ba't nakapiring ang hustisya para tiyakin na wala itong pinapaboran at kinikilingan? Ako po... Klaro naman mga kababayan na itong ginawa ng administrasyong ito ay talagang panggigipit. Talagang gusto nilang mawala nga itong si Senador Rodante Marcolita. Isa sa mga dahilan mga kababayan, yung impeachment. Isa sa mga dahilan yan. Ang pinakamatindi talagang dahilan mga kababayan. Yung gusto ni Senador Rodante Marcolita na lumabas ang katotohanan kung sino yung mastermind sa nangyaring matinding nakawan na nangyari sa ating bansa. Yung flood control scandal nga mga kababayan. Si Senador Rodante Marcolita nga sana ang daan para nga matunton kung talagang sino ba ang mastermind. Nandoon na sana mga kababayan eh. Kunti na lang, nasa pintuan na ng Malacanang. Kasi nga nababanggit na noon ang pangalan ni Martin Romualdez. Pero nga talagang gumawa sila ng paraan para mapigilan niya. At ngayon mga kababayan, ito na, napigilan na nga nila, naipakulong na nila ngayon si Senador Rodante Marcolita. Pero nga, huwag kayong magsaya. Huwag kayong matuwa. Yung mga nasa, itong mga tuta ni Marcos Bangag mga kababayan, huwag silang masyadong matuwa. Dahil ayon sa Iglesia ni Cristo, hindi sila mananahimik na mananawagan ng tamang proseso. Yung tamang wala na to talaga mga kababayan eh. Talagang garapala na nga, ang kakapal na ng mamuka ng mga hayop na ito. Imbis na galangin natin sila, pero sila din yung gumagawa ng paraan mga kababayan para pagmumurahin natin itong mga hinayopak na ito. O ito mga kababayan, ang pahayag, maikling pahayag ni Senador Rodante Marcolita sa kanyang pagsuko mga kababayan. Ngayong araw na ito baka sa mga oras na ito, hindi natin alam kung saan na itong si Senador Rodante Marcolita. Sana nga nasa mabuting kalagayan itong si Senador Rodante Marcolita mga kababayan. Ito panoorin natin ito. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun. Yan ang mga kababayan, yan yung maikling pahayag. Mamaya mayroon tayong isang video mga kababayan. Medyo mahaba-haba na yung pahayag ni Senador Rodante Marcolita. Yun na nga mga kababayan, sana nga lang
May karma pa ba? Naniniwala pa ba ng karma? Itong mga bangag na ito, mga kababayan. Kung gusto talaga nilang walisin yung kanilang mga kritiko, ay talagang gumagawa sila ng paraan, mga kababayan, kahit na baluktutin at baluktutin pa nila yung batas. Ang daming tumanggap ng donation, mga kababayan. Yung pagtanggap ng donation para gamitin sa kanilang pangampanya noon. Andyan si Pangulong Marcos na napakalaki ang natanggap na donation. Bakit hindi kinasuhan ng plunder? Si Erwin Tulfo, mga kababayan, at kung sino-sino pa. Yung si Erwin Tulfo nga lang mula sa AXIS party list representative na si Yap. Ilang milyon yun, mga kababayan. Pero parang baliwala sa kanila. Dahil nakatanggap din ng malita itong si Erwin Tulfo at kaanib nga nila yon, kasangga nila, hindi nila kinasuhan. Itong si Senador Dante Marcolita, dahil nga nakikita nila na nanganganib sila, mga kababayan, talagang inuuna nila. Talagang binilisan nila, mga kababayan, para nga masampahan kaagad ng kaso. Nauna pa nga na masampahan ng kaso at nauna pang maglabas ng warrant of arrest laban kay Senador Dante Marcolita, kaysa mga taong katulad nila ni Senador Villanueva, si Chis Escudero, at kung sino-sino pa. Ay, saan na si Martin Romualdez? Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Wala pa rin kaso na naisampa. O di ba klarong-klaro na isang lukuhan itong mga hayop na ito. Tragis na itong mga hinayupak na ito. Yun ang andito lang muna, at bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna tayo. Nawawala na yung ating mga viewers, mga kababayan, dahil nga bihira na tayo makagawa ngayon ng reaction video. Dahil nung mga nakaraang buwan, sobrang busy natin. Siguro sa ngayon, baka araw-araw na rin tayong makagawa ng reaction video. At araw-araw na tayong magmumura sa mga hayop na ito. Shoutout na bago tayo magtatapos, mag-shoutout na ako kay Hins TV. Shoutout kay Cesar Pilar. O bakit daw walang tao na ipinakita yung in-upload natin kahapon? O ibugok, ang daming tao doon. Kung gusto mo makita yung taong maraming pinagmumura si Bangag, panoorin mo yung ginawang malawakang kilos protesta ng INC. Isa ka ring Bangag. Shout out na rin kay Ma'am Berge Veralidios ng Pulilan Bulacan. Saka ni mga apo si Coco Dion Yuri at saka si Sagi. Shout out na rin kay Andy Malumog. Shout out, maraming salamat sa iyo, Andy Malumog. Shout out na rin kay Jewel RP. Shout out kay Judy Francisco. Shout out kay Ma'am Maybelline Balikaw. At shout out kay Ma'am Elisa Borbi. Ma'am Joyce nandiyan pa, shout out. Kumusta ka na, Ma'am Joyce? Lucrecia Dablon. Kay Renirio Botcon. Kay SMP, shout out. At yun na nga naman, dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingating lahat. God bless bawat isa sa atin.